bringing developing news and the stories behind headlines. This is Story Conference or StoryCon. I'm Ed Lingao. Some stories we're watching this Wednesday, June 12, Independence Day. President Bongbong Marcos leads the commemoration of the 126th Philippine Independence in Manila this morning. Meantime, VP Sara Duterte led a similar event in Davao City. Crew members of BRP Teresa Magbanua held a flag-raising ceremony to celebrate Independence Day in Sabina Shoal this morning. The Philippine Coast Guard said they spotted Chinese vessels during the ceremony. And a report from Agence France Presse says the Chinese Navy has been conducting maritime drills inside the Philippine Exclusive Economic Zone. The report adds that 22 warships were among the 146 Chinese vessels spotted in the West Philippine Sea since last week. And joining us today, Ami Pamintuan, the editor-in-chief of the Philippine Star, and of course, StoryCon's resident political analyst or political pundit, Ronald Llamas. Tito Ronald. Ami. Happy Independence Day. Day. Ami. Happy Independence Day. Si Ami namumula-mula oh. Oo. May ibig sabihin ba yan? Parang bagong Wala, kulay Pilipinas ng yan. bandera natin. Pwede naman puti, di ba? May puti tsaka Against blue the rin blue naman background. May white naman, oh. May blue sa likod ko. Red, white, and blue. Oo naman. Tsaka may nakaputi yellow ka na. pa. Ayan. Ito, Kompleto, yung background namin, oh. Kompleto. Si Tito Ronald, Green. Wala, neutral. Neutral. That part. Sige. Ami, anong headlines nyo ngayon? Puro message of freedom, no? Yan ang sabi ni President Marcos kaninang maga. Defend freedom. At hinihintay pa natin 6:30 ngayong gabi. Magsasalita daw siya uli doon sa parada ng kalayaan. At kung pag-uusapan natin mga freedom, merong freedom from a bad marriage. Hindi na nag-recount yung House of Representatives. Pinadala na yung divorce bill sa Senado. So titingnan natin yon. It has been transmitted. At isa pang pinadala na yung divorce bill. Tapos yung reception kanina for the diplomatic corps. Yung syempre ang dean nila si Papal Nuncio, sabi niya, he called for respect for international law. So yan naman, although yan naman talaga ang posisyon ng karamihan sa mga ibang bansa sa dito sa mga nangyayari. Although hindi naman binanggit yung dispute natin with China. Yeah. At of course, si Vice President Sara, kung gusto mo, freedom from stress. Binati siya ng mga reporter. Mukha daw pumapayat siya. Sabi niya, di bali ng oppressed, basta pwede ka pa rin mag-two-piece. Ayan. Teka. Ayan ang mga Independence Day messages natin. Totoo ba yan? Oo. Hindi baling kahit ka-oppressed, basta pwede ka pa rin mag-two-piece. Oh, di ba? Buti na lang oppressed ako. Kasi mukhang nangangayayat daw siya. Hindi. Binati siya. Mukha daw nangangayayat siya. Yan ang sagot niya. May sakit daw, kaya wala dun sa celebration ngayon eh. Dito sa Manila, may sakit daw. Hindi. Baka some people are making her sick. Doon sa sinasabi ni Ami. Yung flag ceremony, tinitignan pa natin kung kinanta na yung bagong Pilipinas song, saka nag-recite nung bagong panata. Pero tinitignan natin kung nag-lip-sync si President Marcos kasi kumanta daw eh. Medyo komplikado. Pinapakinggan namin kanina, medyo komplikado. Hindi lang yung lyrics, komplikado yung tune. Including the tune. It's not easy it's not a simple song. Hindi kaya ng lupang hinirang. Si Executive Secretary Bersamin nga, na siya yung pumirma niyan eh. Wala siyang attempt para mag-lip-sync. Talagang nakatikom yung kanyang bibig kanina. Walang hindi pala siya kumanta. Kasi ang ibang istorya, nagkumanta eh. So he just led the ceremony pala na pinatugtog na yung panata. Yung pinatugtog na yung bagong Pilipinas song. I don't call it a hymn, it's a song. Pero ayun na nga, ni-recite na daw yung bagong pledge. Yeah. Pero it goes back to the Pilipinas. question that we raised a couple of days ago. Can any administration require all government employees and all public students and teachers to sing a new song and recite a new pledge based lang on the whims of whoever is in Malacanang, Memorandum Circular number 52?
Diba? They've cited the Flag and Heraldic Code of the Philippines, which does not include the Pledge of Allegiance. It just includes the flag ceremony and yung pledge to the flag. Pag pinayagan kasi yan, ibig sabihin, theoretically, pwedeng magbago tuwing merong bagong presidente. Pwede mo bago rin ang ihip ng panata. Di ba? Ang sabi nga ng mga legislator, kailangan yan, may Republic Act eh. Di ba pinasaya noong 1998, I think? 8491. Yun yung nagre-require nung lupang hinirang at the start of the week, saka yung recital of the pledge to the flag. To the flag, yeah. Ay, to the flag, yung panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas yun. Nakalagay pa doon yung requirement, kailangan nakaganon. Yung panatang makabayan, panatang makabayan is an older law from 1955, followed by a circular or a directive from the then DepEd in 1955. Pero nireiterate siya ng Republic Act na yun na kasama siya na i-recite pagkatapos ng lupang hinirang. So hindi ko alam kung pwedeng ma-supersede siya. Hindi naman sinusupersede kasi dinadagdag actually, di ba? Yung bagong Pilipinas, dinadagdag. May sanctions ba yan, dalawang pledge mo. May sanctions ba yan pag hindi gagawin? Halimbawa, government official ka, hindi mo gagawin yung panata na yan. No? Hindi mo kakantayin yung hymn. Ang circular yata, walang penalty. No? Pero doon sa Republic Act, may penalty for violation of yung defacing ng flag, yung pangloloko doon sa yung disrespect for the flag and the pledge. Well, etong MC, I don't think it can carry penalties. Pero Bok, in particular lang, yung sinasabi ni Dean Mel Santamaria, Dean ng Law ng FEU, ang sabi niya, yung Memorandum Circular 52 kasi draws its strength supposedly from RA 8491, yung Heraldic Code, yung sinasabi mong batas. Yung 1998. If it draws its strength from that, then it also draws the penalties from the same law. Which means if you follow that, which means na whoever disobeys the law is liable for public censure, and if you're a private institution, you can be your permit can be revoked, and you can be fined 5,000 to 20,000 pesos and imprisonment of not more than 1 year. Learned ka naman pala, Ed. Pero yung mga disrespect yun Yun yung mga acts of disrespect. Hindi yung... It's common penalties for Hindi kasi, hindi sakop ng private institution yung requirement na mag-flag ceremony. Yeah, that's true. Yung penalties nun for disrespecting, defacing, ganun-ganon. Kasi yung 8491 is with respect to the holding of the flag ceremony in general. So anyway, kaya nga, kung magpa-flag ceremony ka sa private institution, bastusin mo, hindi ko alam kung ano nangyari, di ba nagkaroon ng complaint noon, nagkaroon tayo ng kanta, Bayan-Bayang Magiliw, di ba nagkaroon ng ganyang controversy. Ewan ko kung ano na nangyari, pinatutugtog pa ba yan? Kasi actually nakakatuwa yung yung melody nun, di ba? But to Ronald's point kanina, yun nga can any administration require an employee of government or public school student or teacher to say this new oath or not? Because ang sabi ng Supreme Court in 1993 in ruling on Jehovah's Witness case, where Jehovah's Witnesses refused to say the Pledge of Allegiance. Ang sabi ng Supreme Court, nananaig yung right to free expression at yung right to religious expression. You cannot force them to do that. Yes. Because pero meron din yata niyan, Ed, sa batas na you cannot force nga kung i-invoke yung religious belief. Pero yung free expression, well, it's a constitutional guarantee, I guess. Kailangan siguro magkaroon ng... Dalawang beses na umabot sa Korte Suprema ang kaso ng mga flag ceremony at pagpe-pledge na may ayaw. Dalawang beses na umabot sa Korte Suprema. So yung jurisprudence, pwede mong... The latest. Yung latest ay pwedeng hindi mo gawin. Pwedeng hindi mo gawin. Which I suppose is also true kasi it's your right to freedom of expression is your right to express and your right not to express. Not to express. Diba? It goes both ways Kaya, tama. So, Ami, learned na tayo ngayon. Kailangan sunod. Hindi na tayo layman.
Ikaw talaga. Ito si Tito Ronald. Ay po, si Bill ng Davao City is on the line. Ano, pasok natin. Okay. Nagkatata siya ng flag ceremony kanina. So after her father, VP Sara Duterte, After her father, VP Sara Duterte also condemned the execution of the arrest warrant against Pastor Kibuloy. More on that from News 5 correspondent Bill Montalvo. Bill, anong balita dyan sa Davao City? Yes, Ed, Ronald Ami, personal na dumalo si Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte sa anibersaryo ng ika-126 araw ng kalayaan dito sa Davao City kaninang umaga. Sa isang ambush and interview sa Vice Presidente, nanawagan ito sa lahat ng law enforcement agency tungkol sa nangyaring pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy noong Lunes ng umaga sa kanyang mga ari-arian sa lungsod kung saan nagdulot ito ng tensyon. Sabi ng Vice Presidente, siguraduhin umano ng otoridad ang pagbibigay ng respeto sa mga inosenteng sibilyan, mga ordinaryong citizen at lalong-lalo na ang mga bata na maaaring magresulta ng trauma sa kanilang paglaki. Pero giit ng pulisya, ipinatupad lang umano nila ang maximum tolerance at layunin din nilang protektahan ang lahat ng tao sa nangyaring paghahain ng warrant of arrest kay Kibuloy noong Lunes. And Ronald, Amin? Bril, meron bang nagpaplano dyan na magsampa ng kaso or whatever? Paano? Marami kasing reklamo eh. Diba? Overkill, sinasabi ay illegal. Siguro yung pinakamagandang gawin, sampahan ng kaso. Kung talagang tingin nila ay mali yung ginawa. Rule of law. Ronald, tama ka dyan, no? Ayon na sa pulisya, ay may 8 silang nadapit or naaresto noong pag-serve ng warrant of arrest doon sa Glory Mountain na pag-aari ng pastor sa Barangay Samayong dito pa rin sa lungsod. Hinuli nila ito kasi nga dala silang mga matataas na bolo at ito nga improvised na barila. At sa 8 nito, ay 2 nito ay mga minor de edad. At kakasuhan sila ng obstruction of justice. Sa panig naman ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, ayon sa isa sa mga legal counsel ni Pastor Apollo Kibuloy na si Attorney Celito Torion, pinaghahandaan na ng kanilang kampo kung ano ang isasampa or counter-file doon sa mga otoridad. Bril, may report kami na gumamit daw yung mga followers ni Pastor Kibuloy ng water cannon laban sa mga pulis. Totoo ba yan? Yes, Ami, tama ka nga dyan. No? Noong Lunes, nung nagtangkang pasukin ng otoridad, ito nga King Dome ni Pastor Apollo Kibuloy doon sa Barangay Buhangin dito sa Davao City, ay sinalubong sila ng water cannon ng fire truck nito nga mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. At ayon nga sa pulisya, inobserba pa rin nila ang maximum tolerance despite sa ginawa ng mga ibang miyembro ng COJC sa kanila. Saan gawa yung water cannon? So yung gumamit ng water cannon, hindi sila yung inaresto? Yung siyang bakit sila inaresto? Sila yung inaresto kasi nagawa yung pag-aresto doon sa Glory Mountain sa Barangay Samayong. At ito nga nanyaring water cannon ay doon ito nangyari sa Kingdom sa Barangay Buhangin. Bril, na-amaze naman ako na winoter cannon ng mga support ni Kibuloy mga pulis pero hindi hinuli ng mga pulis yung nag-water cannon sa kanila. Parang kakaiba naman yun, di ba? Bril, saan gawa yung water cannon? Made in China ba yun? Oo. Hindi na sinabi, Ronald, no, kung saan galing yung mga water cannon. Pero doon sa harap ng gate ng Kingdom ni Pastor Apollo Kibuloy ay nakapwesto doon ang fire truck noong pagdating ng mga otoridad last Monday. I'm sorry. Yung fire truck pag-aari nung nila Apollo Kibuloy or ano yun, government ba yung fire truck? Hindi natin nakita personal sa loob yung fire truck kasi nga nandoon sa loob ng Kingdom yung fire truck at hindi natin nakita kung anong nakalagay doon kung sa
Bureau of Fire Protection ba yung mga firecraft. Pero ayon sa aming sources, pagmamayari ng Kingdom itong mga firecraft na nasa loob. Well, ako honestly, I'm really just surprised na na water cannon ng mga police at hindi sila bumawi. From what you're saying kasi hindi naman sila yung hinuli. Kasi we've had instances before in the past na yung pag may konting umalma sa rally, dinadampot ka agad. Pero ito... Pag mga progresibong grupo, ito water cannon sila. Forma pa lang di ba? Ito water cannon sila. Hindi sila hinuli. I'm not saying that they should, but I'm just saying that it's I suppose it's unusual or it's a Philippines. Bril, tatanungin ko na rin yung yung kahit pa man na... Sige, go ahead, Bril. Yes, tama nga. Kahit nga winater canon ng mga miyembro ng KOJC ang ating otoridad, but ayon sa kapulisan, pinapanatili pa rin nila ang composure at ine-exercise nila ang maximum tolerance. Kasi nga, ayaw din nilang may mataktahin sa panay ng mga KOJC. Yan ang maximum tolerance talaga, di ba? Maximum tolerance. Bril, follow-up ko lang yung pinag-uusapan namin kanina yung tungkol sa na-ambush nga siya na nagbibiruan niya tayo mga reporter sa kasi VP Sara, napansin niyo daw na medyo pumapayat siya. Na-coveran mo din ba yun? Sabi niya, kahit daw oppressed pwede ka pa rin mag-two-piece. Sabi daw ni Vice President. Yes, tama ka dyan, Ami, no? Kasi nga itong si Vice President Sara Duterte, isa dati naming mayor dito sa Davao City. Kaya gano'n na lang ang closeness ng Davao media at itong si VP Sara. At every time na may mga ambush interview, hinahaluan namin ito ng mga jokes sa mga tanong sa kanya. At isa nga sa mga jokes na natanong namin sa kanya kanina, ito kung bakit siya pumayat. Kasi nga napansin namin na medyo sumeksi itong si Vice President Sara Duterte compare sa last interview namin sa kanya. And ayun nga kay VP Sara na kahit pa man stress siya, maraming problema ang kanyang iniisip, but still dapat daw maganda siya at sexy at makakasuot pa daw siya ng bikini. Pero Bril, to that point, so sinabi ng VP, tama ba ako? Sinabi ng VP that she feels oppressed or stressed? Which one is it? Did she say she feels oppressed? Ang sabi niya kanina is stressed siya. Stressed. Stress, parang may mga problema dito sa bansa. Yung mga issue laban sa kanya. Okay. Pahabol na rin ako dun sa Independence Day rights diyan sa Davao City na pinangunahan ni VP Sara. By any chance ba pinatugtog yung bagong Pilipinas? Bagong Pilipinas, no? Bagong Pilipinas hymn tsaka yung bagong Pilipinas panata. Hindi daw hymn, sabi ni Ami, song. Song. It's just a song. It's a pop song. Ed, no, napansin din natin kanina kasi nga nagpalabas ng memorandum at circular itong si Pangulong Bongbong Marcos na dapat kantahin itong bagong Pilipinas sa mga events. Pero kanina napansin natin na hindi pinatugtog ang nasabing bagong Pilipinas din at itong bagong pledge. At tinanong din natin si VP Sara kanina kung ano ang komento niya o reaction tingil sa ipinalabas na memorandum circular ni PBBM. Ang sabi lang niya, no comment. No comment? Talagang Yun no comment? yung sabi niya, no comment. Okay, that's medyo loaded yun kasi it's something that you would have expected her to react to. I guess action speaks louder than words, no? Hindi nila pinatugtog Saka hindi ni-recite. So I guess yun na yung pinaka-comment nila. Wala siyang dinagdag doon sa puntong yun, maliban sa no comment? Wala na talaga, Ed. Konti lang sinabi niya, no comment. 2 words lang talaga. No at comment. Okay. Ito yung talagang binilang ni Bril. Okay. So Bril, pinatugtog lang yung lupang hinirang. Sama ka dyan, Ami. Yung lupang hinirang at Davao City hymn lang yung tinugtog kanina during the event. Although, Ed, ang local governments are not required
They are encouraged under the memorandum circular na to play. Hindi naman sila required dyan sa circular na yan. Yeah. And also, to be fair, Bok, I'm reading the circular right now. Ang sabi dito, the heads of all national government agencies and instrumentalities shall ensure that the hymn and pledge are... integrate the recital of the hymn and pledge in the conduct of weekly flag ceremonies. So, mas specific siya hindi sa naman weekly flag yan, ceremonies. Independence Day yan. So, just to, in fairness, that's specific dun sa, sa circular number 52. Yes. At So, hintayin siguro natin. Idagdag na lang natin kasi kanina nga during the event is wala or absent itong si Davao City Mayor Sebastian Duterte. Ang kanyang Vice Mayor lang ang present kanina at syempre si VP Sara. At tinanong natin na si Vice President kung ano ang komento niya doon sa sinabi ni former presidential spokesperson Attorney Harry Roque hinggil sa nalalapit umano na suspension ni Davao City Mayor Sebastian Duterte. Ang sabi lang niya is wala daw siyang natanggap na information about sa suspension sa kanyang nakababatang kapatid. Okay. Ronald, ano ba? Okay. Ami, okay na? Si Bril, natin. Thank you. Maraming salamat, Bril Montalvo ng News 5 Davao City. Thank you, Bril. Thank you, Bril. At this point, let's bring in ang tao ni Ami doon sa Senado, si Philippine Star Correspondent Cecil Suerte Felipe. Cecil, kamusta dyan sa Senado? Anong usapin pagdating sa issue ng banning ng Pogo? Oh, Cecil. Cecil, di yata nakapasok. Naputol. Nawala. Sorry. Balikan sa Cecil namin ng konti. So, anyway. Pero hindi lang yata yung Pogo ang issue ngayon sa Senado. Yung presyo ng bagong building nila. Oo nga. Yes. Biglang mukhang pinagtatalunan on the defensive yata ngayon. biglang rare na naging on the defensive si Ping Lacson. Siya yung siya yung pinagmulan Sila ngayon ni Nancy Binay under fire. Magnificent nga naman kasi kumabot ng 23 billion tapos hindi pa tapos. Yes. Hindi pa tapos dumadaan ako doon araw-araw. Ano daw ang paliwanag? Ewan ko kasi ang sabi nila kaya daw naging ganon dahil nagmahal yung lupa, hindi naman daw kasama doon sa estimate yung price ng lupa. That's strange, Tapos yun ng interiors na pamahal daw ng pamahal. Ewan ko paano ewan ko ba kung bakit. Remember nung inumpisahan yan, they were already under criticism dahil anong gagawin mo doon sa GSIS building? Laki-laki. Magiging white elephant. Ang laki-laki nun Ang laki nun. Yun nga lang, ito pumalit And mas then malaki. they're making way for 60 senators daw, kaya daw ganyang kalaki. Hindi naman tayo sigurado kung magkakaroon ng 60 senators. You will need to amend the Constitution para magkaroon ng ganyan Tsaka malabunis ngayon pala, hirap na yan. Tagal-tagal na natin nagtatry. Ami, si Cecil ata nasa linya na. Yes. Okay. Hindi ko siya sige. Cecil, diri ko Yes, sir. Alamok. Apo. Hi, Cecil. Yes, ma'am. Yes, good afternoon, Ma'am Ami. Sir Ed and Sir Ronald, magandang hapon po. Magandang hapon, Cecil. Napaka-formal naman ni Cecil. Sa Senado Dapat formal pag sa Senado. Kasi nandyan yung boss niya Yes, opo. Simulan natin sa Pogo. Simulan natin sa Pogo. Kasi we've already had several senators pressing for the outright banning of all Pogos. Pero as far as the Senate is concerned, anong numbers diyan? Marami-rami ba sila o ilan lang? Sir, if we can recall po, dun sa report dati nung mga September, nung nag-submit ng committee report, yung committee ni Senator Sherwin, bago pa nagpalitan ng leadership, merong 10 senator who voted doon sa committee report ni Senator Sherwin calling for phase out or banning of Pogo. 10 of 24. Yung 10 na yon kasama si Senator Gatchalian, si Senator Ligarda, si Senator Villanueva, si Senate Minority Leader Coco Pimentel, kasama si Senator De La Rosa, si J.V. Ejercito, si Senator Poe, Senator Tulfo, si Senator Pia Cayetano, and Senator
Risa Hontiveros. Okay. Kasi po yung sinasabi dati nila, pero si Senator Angara, I can recall, and si Senate President Escudero, ang sinasabi nila, wag i-single out yung Pogo kasi di ba ang sinasabi ng mga senador na umaayaw doon sa Pogo ay nagiging cause ng crime at kidnapping. Pero sabi ni Senate President Escudero, nare-recall ko doon sa mga statements in the past, meron din namang problem doon sa mga gambling. Bakit single out lang yung Pogo? So, ito pong panibagong marirecall natin na uminit itong Pogo na kibay ko doon sa records ng pinayo ni Senator Sherwin na panibagong bill, Senate Bill 2689, calling for the ban ng total Pogo again, ay ang sabi nila may mga 7 ng raid na sunod-sunod itong Pogo. Kaya parang mas mainit na ngayon. Baka mas marami ng senador yung magsuporta sa pagban nitong Pogo. Si Senator Angara at saka si Senator JV, I recall, willing sila dun sa ban ng Pogo pero gusto nila may grace period for 3 years yata yung nare-recall ko, ma'am. Okay. So doon sa 14, pasing na bok, doon sa 14 na hindi pa pumapanig doon sa pagbaban ng Pogo last year, meron bang mga paramdam na magbabago yung kanilang tansya? Kasi 3 na lang kailangan mo para mag-majority ka di ba? 13 will give you 50% plus 1. Opo. Kahapon, nakausap namin si Senator Padilla, sinasabi pa rin niya na huwag pag-initan yung legal na Pogo. Kasi yung mga illegal lang daw po yung dapat nating habulin. Pero di ba sinasabi nga ng mga agent sa Pogo ng mga senador, ginagamit lang na front yung legal, pero engaged din naman yung mga legal Pogo sa illegal activities po. Meron ba siyang merong hearing bang meron pa bang subsequent hearings next week? Kasi ang sabi sa amin ni Senator Gatchalian, ang balak nila, paghiwalayin yung operations and regulatory functions ng PAGCOR. Matutuloy ba yon bago mag-umpisa yung next session ng Congress? Tinitingnan ko ma'am itong schedule ng Senate ngayon. Parang dito sa wala naka-schedule. Teka po. Yan. So far, for this week, di ba meron na lang tayong sa Thursday, Committee on Agriculture ang may hearing. So wala pang schedule kung makakapagpatawag yung committee ng hearing. Cecil, may definition ba sila kung anong ibig sabihin ng legal at saka illegal na Pogo? Dahil by its very nature, yung Pogo kasi ay medyo gray yan Dahil kaya nga nasa Pilipinas yan, dahil bawal yan sa mainland China. By its very nature, meron niyang nilalabag na mga batas. So, meron ba silang definition kung ano ibig sabihin ng legal na Pogo? Opo. Sir Ronald, yung pong legal na Pogo ay register with PAGCOR. Tapos so, yun lang ang basihan, no? Registration. Yun po, kasi natatax natin sila. And if you can recall, former President Rodrigo Duterte signed yung Republic Act 11590, yung taxing the Philippine Offshore Gaming Operation na sinasabi ni Senator Sherwin na kaya naging legal yung operation ng Pogo ay because of this taxing measure. So, kaya nag-file nga siya ng Senate bill na bago calling for the repeal of this taxability for offshore para ma-repeal and then parang ultimately ma-outlaw na yung Pogo dito sa atin. Kasi di po ba, illegal yun sa China. So, maraming senador na nagsasabi, bakit doon sa mga pinanggalingang bansa nito ay illegal, tapos tayo nagkikete, we are housing them here na nililegal pa natin. Kaya nga Cecil, medyo nalilink sa sindikato yan dahil nga yung nature ng Pogo ay ang kanyang kliyente ay yung mga mamamayan sa mainland China, di ba? Dahil bawal yan doon So usually, ang gumagawa niyan, directly or indirectly, ay nalilink sa mga triads o mga sindikato. Kaya hindi ganun kaklaro na pwede mong sabihin kaagad na
pag sinabing Pogo ay illegal, maliban dun sa kung ang batayan lang natin ay nagpa-register. No? Kung yun lang batayan natin, madaling sabihin. No? Oo nga po. Yes, sir. Tama ka din. And then also, ang isa pa na controversial ay yung mga nakikita nila na Pogo workers are sometimes parang convicted doon sa kanila na nakakapasok dito na bakit tinatanong ng authorities, bakit nyo pinapapasok dito? Mga fugitive pala. So tayo pa yung nagpo-provide ng pagtataguan para dito sa mga fugitive sa China po. Okay. Okay. Ami, Okay. Ralph, si Cecil ata may ginagawa nakatak lang ni... Siguro, baka bukas lang pag nag-guess natin yung pagkor. Yung pagkor. Matanong natin kung ano talagang ibig sabihin nila ng legal at saka illegal. Yeah. No? Yeah. Especially yung sinabi nga kapon sa atin ni Yusek na 40 lang ang legal versus 300 ang illegal. Di ba? We can dig further into that. So maraming salamat, Cecil. Sir Felipe. Salamat, Cecil. Correspondent. Thank you Thank very you, much for joining us Cecil. today. Now, circling back to our top story, the Chinese Navy is holding maritime drills in the Exclusive Economic Zone, or the EEZ of the Philippines. And we bring in Commodore Roy Vincent Trinidad, the Navy spokesperson for the West Philippine Sea. Commodore, magandang hapon, and thank you for joining us this afternoon. Yes, magandang hapon, Ami, Ed, and Ronald. Magandang hapon sa lahat at sa mga taga-subaybay ninyo. Thank you, sir, Magandang for hapon, joining us. Commodore. Yan. Sir, una-una itong report ng AFP na yung PLA Navy conducting maritime exercises in our EEZ. Siyempre, marami na alarma. Pero una-una ba, yan ba'y legal o hindi legal? Yan ba'y pinapayagan ng UNCLOS o hindi pinapayagan ng UNCLOS? Ayun, alam nyo, Ami, Ed, and Ronald, una sa lahat, ito ay illegal na illegal. Kapag yung presensya nila, ay dapat wala sila sa loob ng ating Exclusive Economic Zone. Pangalawa, maliban sa yung presence ay illegal, yung ginagawa nila ay mas naging illegal ang presensya nila. Sapagkat ayon sa UNCLOS, ang mga warships na dumadaan, they could exercise the right of innocent passage. Ibig sabihin, dadaan ka lamang, tuloy-tuloy, sa pinakamabilis na speed para makarating ka sa destination mo. Di ka nga, nakikiraan ka lang. Pinagbabawal ng UNCLOS ang panggat ng anumang activity na mag-undermine ng security ng coastal states. So itong paggawa nila ay illegal. Well, pero Admiral, specific to the EEZ yan, no? Kasi, siyempre meron tayong territorial sea, yung 12 nautical miles, meron naman tayong EEZ na 200 nautical miles. So pati yung EEZ, kailangan lamang innocent passage at hindi pwedeng mag-loiter, ano ba? Pag sa EEZ, that is freedom of navigation. Pag sa territorial sea, innocent passage. I stand corrected there. Bagamat ganun pa man, yung presensya nila ay illegal na. Much more yung paggawa ng ganung exercise sa loob ng ating EEZ. Di ba nila, Commodore, hindi ba nila pwede invoke yung innocent passage? Baka sabihin nila, dumadaan lang kami on our way to our military drills. Di ba pwede? Hindi nila pwedeng i-invoke yan sapagkat una sa lahat, walang permiso. At ang malaking kwento talaga doon is yung kanilang presensya within our EEZ. Whether just being there stationary or conducting any form of exercise is already illegal. Yun ang dapat pag-usapan ng taong bayan na maintindihan nila. Illegal ang presensya ng China sa ating EEZ. Pero hindi ba kung international waters, pwede silang dumaan? Yes, international waters pwede silang dumaan. Pag international waters. But sa ating EEZ, hindi po pwede. And the exercise is only secondary actually. Yung pagpasok nila, pag-build ng artificial islands, paglagay ng mga military hardware doon, at pagbawal sa atin. Ang alam ko, Ami, dun sa ating EEZ, yung freedom of navigation, hindi dapat military exercises. Dahil dapat one point to another point. Dapat straight line yun eh. Ibig sabihin, dumadaan ka. Yes. Yung military exercises kasi, hindi. Gumaganon. Oo. Umiikot, nagsisigsag, etc. etc.
Okay. Admiral, klaruhin ko lang po. Sorry, pasensya na po. Ako talagang, Yes. talagang this is out of ignorance. Hindi ako learned eh. Hindi ka layman. ano lang po, kasi di ba, pag sinabi natin territorial sea, ito yung 12 nautical miles, ito yung talagang pag-aari Yan yung natin. bawal. Yan yung innocent passage. Yun ang talagang kailangan mo ng innocent passage lamang. Yun ang atin. Ha? Oo nga. Atin yun. Ibig sabihin, Yes. pero pwedeng yun ang atin. dumaan ang barko ng iba basta innocent passage. At nagpapaalam. I think ayun ang sabi rin ni Admiral kanina eh. At nagpapaalam. Yes. Oo, papaalam. Pero yung EEZ, hindi ho ba yun ay, tawag doon, ay Freedom of navigation. International waters yun. Yun ang tinatanong ko. Oo, International waters Freedom siya. of navigation yon. Oo, hindi ho ba ganun, again, this is a question born out of ignorance eh. Hindi ho ba ganun na international waters yung EEZ at basta hindi sila mag-exploit ng resources that are within our sovereign rights. Pero may definition ng ibig sabihin ng freedom of navigation. Dumadaan ka. Hindi ka nagsisigsag, hindi ka nag-iikot-ikot. Parang yun yung problema natin sa Benham Rise natin eh. Yung Philippine Rise, no? Yung mga Chinese vessels doon ay hindi dumadaan. Nag-explore sila doon. Pinag-aaralan talaga nila. Hindi lang nagkuha, talagang pinag-aaralan nila. Kaya pasigsag sila, paikot, no, etc. Hindi yon freedom of navigation. Oh. Well, Admiral, kung ganoon, consequently, anong gagawin natin? Consequently, Admiral, kung ganoon nga, anong gagawin natin? Ang ginawa natin nung they announced it beforehand, umaga ng June 2, nagsabi sila that by 11 to 6 in the afternoon, in the evening, magkakaroon sila ng exercise. And then they specified the area. Itong area na ito, nagbigay sila ng notice to mariners, huwag muna kayo pumasok sa pangat na exercise kami gagawin dito. Aba, so, We did not recognize that. Binakura nila. Kumbaga, may notice lang na itong area na to, na parang verbal na bakod lamang. Pero hindi natin na-recognize siya. We monitored them, we observed them, and we gave the appropriate report sa appropriate government agency, sa DFA. Commodore, yung notice was sent to the world, sa lahat. Hindi specifically to the Philippines? It was broadcast, yes. It was broadcast over the radio. Ah, So lahat na dumadaan okay. na barko doon ay makakasagap. so hindi pa alam. Notification Yeah, lang. hindi siya nagpaalam. No, the notification, yes. Tama kayo, Ami. Oo. Notification. Iba nga yun. Sinabihan ba na, may communication ba ang Pilipinas sa kanila na hindi kayo pwede dyan? When that notification was sent out, nagpadala din tayo sa kanila na hindi kayo pwede amin yung i-issue na yan. Yes. Every time merong ganun, we challenge them. We give out maritime canned messages to challenge them and to tell them that you are in the exclusive economic zone of the Philippines or in our territorial sea. So yung ating mga barko ay may canned messages na dyan. But Admiral, sorry, Commodore pala. But are we going to, I know DFA ko sakali ang gagawa niya, pero is there a recommendation, for example, from the Navy that we file a protest to the DFA? Given what's happening, kumaga. Yes, meron na tayong coordination between the AFP and DND and DND and DFA. Na tuwing may mga ganitong incidents, we give them all the appropriate reports, may kasamang supporting documents, pictures, or videos for the appropriate filing of diplomatic protest. Yung military drill nila, Commodore, napalapit ba sila sa Ayungin? Or sa, dyan sa Pag-asa? Malapit na malapit yung... Hindi naman siya masabing, kung sa karagatan, medyo malapit yun. Sapagkat the drill was conducted, malapit siya sa Bina Shoal. Sabina Shoal is around 35 or 40 miles between Ayungin and Palawan. Yes. Parang entry point yan papuntang Ayungin eh. Yes, entry point siya. Stopover point yan. Wala namang effect yan dun sa mga RORE missions natin. Hindi naman makakaabala yan. Kasi pasukan nga yan ng Ayungin eh. Yeah, wala naman siyang effect. But they conducted this for 3 days straight. June 2, June 3, and June 4. Commander, by any chance, was this maneuver drills lamang or live fire drills? So what's the nature of the drills that they conducted? Ang nakita natin, na-observe natin, videohan natin,
was the launching of ships, hovercrafts, the launching of helicopters, and mga maneuvers ng mga barko. Wala namang firing of weapons. Okay. Deployment lang of aircraft. Aircraft and hovercrafts. Commodore, you're saying na monitor natin. You mean may mga ship din tayo na napalapit doon during the drills? Yes, meron tayong mga barko from the Coast Guard of the Philippine Navy. Hindi naman po na-challenge ng mga Chinese vessels yung mga barko natin? May mga communication sila towards our own ships, but we call them normal communications. Tayo ang nagsa-challenge. Kasi sila ang unauthorized. We challenge them. Tapos Hindi naman tayo tinaboy kapareho nung dati na alis kayo dyan. Wala namang ganon. Hindi naman. Wala naman. Tapos, Commodore, tama ba? This is the first time this has happened in our EEZ as done by China. Tama ba? This is the first time? And if it is the first time, sir? Yes, sir. Yeah. So far, I could recall, ito ang first time na merong announced exercise na ginawa nila. Within our EEZ. At ano pong implikasyon nun? Ito ba'y panghahamon sa paningin ng Navy? Panghahamon ng China sa atin? Indeed, I don't consider it panghahamon. I would like to look at it in the bigger context. Na una sa lahat, illegal ang kanilang presensya. Pangalawa, whatever they do will not legitimize their presence. Commodore, you mentioned announced. Meron bang unannounced na ganyang mga drill before? Kung meron man, it would be among themselves and walang ma-achieve na intent sa pagkat sila lang. Yung unannounced, hindi natin na-monitor, we will never know. Commodore, may mga na-monitor ba kayo ng mga submarines na involved dyan sa military exercises na yan? Dahil ang China kasi, isa rin sa, if not, sila yung pinakamalaki, ang submarine fleet sa buong mundo . Yes, but for this particular exercise, wala tayong na-monitor na submarine na nag-participate sa exercise. Commodore, meron bang mga other foreign military vessels na hindi naman malayo dyan sa mga pinangyayarihan ng military exercises ng China? Halimbawa, mga American or Japanese or Australians? Walang personally, but I will not be surprised sapagkat sa high seas naman, ang US regularly conducts freedom of navigation. And this could be within our EEZ, but the action is continuous. And yung sinabi nyo kanina, from point A to point B. Yung tuloy-tuloy lang. Okay. Okay, meron pa po? Para kay mukhang maganda yung regalo sa atin ng China sa ating Independence Day. Ano? Yung military exercises sa ating EEZ. No? Kaya dapat pasalamatan natin sila na may paramdam. Nakiki-celebrate sila ng ating Independence Day sa ating EEZ. Pero Commodore, sa tingin niyo ba may mensahe ang China dito? Sabi nga niyo, it's the first time that they've done this. Is there, wala ba kayong suspecho o tingin kung bakit ito ginawa ng China sa gantong panahon? Yeah, if we notice, this happened after the Shangri-La dialogue. And I would like to quote our Commander-in-Chief doon sa Navy Command Conference. Nung binanggit na if this is the punishment for my plenary speech in the Shangri-La dialogue, when they are punishing us. So alam mo naman sa international relations at the higher level, pag may hindi siya magustuhan, they show it in other areas. So probably they were not pleased with the statement of the President sa plenary ng Shangri-La Dialogue. Sa side naman natin sa Philippine Navy, it will not deter us from performing our mandate of doing patrols and providing supplies to our troops sa 9 features natin. Commodore, mag-intensify ba yung patrols? Kasi sabi ng Commander-in-Chief ninyo, Commander-in-Chief nagiging worrisome na daw yung tensions in the South China Sea at kailangan inulit niya na kailangan maghanda tayo for external threats. Ano ba yung magiging response dyan ng Navy?
Yes, actually right now, even before, no, nung binanggit ng ating presidente about the shifts to external defense, nagkaroon ng internal adjustment ng Philippine Navy to allow us to project more ships sa ating EEZ. This will allow us more patrols and longer durations. So you will be intensifying patrols. Ang Navy specifically Navy. Yes, we have Would you know already intensified patrols. Would you know kung madadagdagan din ng patrols ng Coast Guard? Dahil nagko-coordinate Yes, kayo with them also, di ba? Yes, pati ang Coast Guard, and in fact, pati ang BIPAN. Ang kailangan yes. sa West Philippine Sea is more government presence by the maritime players, maritime agencies. Okay. Okay, maraming salamat. Commodore Roy Vincent Trinidad, spokesperson sa West Philippine Sea ng Philippine Navy. Sir, Maraming salamat. Maraming salamat, Commodore. Thank you, Independence Day. Commodore. Maraming salamat, Thank you. Ronald Llamas, Ed Lingao, and Ami Pamintuan. At sa mga taga-subaybay ng Storycon, keep tuning in. Maraming salamat po. Happy Independence Day ulit, Commodore. Happy Independence Day Yes, po. maraming salamat po sa inyo. Likewise po, Happy Independence Day. Thank you, sir. And much has been said about the geopolitical tensions in the West Philippine Sea, but this story deserves much more attention, that of Filipino fishermen caught in the conflict. So let's watch this. I've always wondered about Baho de Masinloc. What's the life of the fishermen there? The stories they tell about how beautiful and how bountiful Baho de Masinloc was. If you just stand, you put your hand below the water, you can easily pick up a fish. 2 days lang, puno na yung bangka nila. Now, 1 week, minsan kulang pa. Yan. Join Attorney Goyo Larzabal, ang dating COMELEC Commissioner na ngayon ay world traveler. Attorney Goyo, on a 4-day journey to Scarborough Shoal. That documentary airs tonight at 6:15 p.m. only here on One News. So, panoorin po ninyo. Yung video yan, lahat yan kuha ni Goyo. One-man team siya. Mukhang marami siyang dalang GoPro. Wala siyang drone na nahulog sa dagat. Nahulog sa dagat. Talaga. Pero marami siyang baong spam. Nakita ko kasi nung nag-guest siya dito eh. Puro spam kinakain ko. Bakit? Ayun kumain ng isda kasi baka yung tiyan niya bumigay, walang kubeta dun sa sa bangka eh. Kaso, Kaya sabi ng mga sabi ng Chinese, pinupulyot nyo yung dagat dahil dyan. Wala daw mga toilet yung natin. Organic naman eh. You're feeding the fish. kaso baka ma-uric acid naman siya. Organic. Organic question eh. Oo. It's fish feed. Yes, organic waste. Di ba? Kasi yung mga isla doon, sa katig sila nagle-let loose eh. But anyway, so let's not go into the details. So, panonood niyo mamaya, 6:15 p.m. here on One News. And thank you for joining Storycon today. Ami Pamintuan, Editor-in-Chief ng Philippine Star, at of course, si Tito Ronald Llamas, ang ating resident political pundit. Natatawa ka na. Sige. Happy Independence Day. Happy Independence Day, Ami, Ed. So join us again tomorrow at 4 p.m. for the Storycon. I'm Ed Lingao. We are One News, all sides, all the time. Memorize nyo, This is the Story Conference Group or the Storycon Group.